Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. Madalas po ninyong nababanggit ang tungkol sa pagkakautang. Meron pong sinulat si Pablo sa Romans 13:8. Ito po ay sinalin sa New International Version. Be under obligation to no one. The only obligation you have is to love one another. So ang tinutukoy po ritong obligasyon ito po ba in terms of finances or any other things? You better go down to verse 8 and you will know the context. Basahin po natin. Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kaninuman, Kundi, maliban na sa mag-ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganapnan ng kautusan. ibigay nyo. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Huwag Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kaninuman. Yun ang utang na bawal. Give unto everybody what is due him. Respect where respect is due. Taxes where taxes is due. Fear where fear is due. Tapos, praises where praises is due. Huwag kayong magkautang. Be under no obligation to anyone. Ang ibig sabihin doon ng Apostolos San Pablo, halimbawa, dapat mong igalang yung tatay mo. Tatay mo yun hindi mo iginalang. May utang ka. At yung utang na yun, walang bayad yun. Hindi na babayaran ng pera yun. Nakuha niyo po ang punto ko ron. Pagka nang daya ka sa buwis, dun sa dapat buwisan, hindi mo na mababayaran yun may obligasyon ka. Yung puri, hindi mo ibinigay sa dapat papurihan, may utang ka. At yung utang na yun, hindi mo na mababayaran. It doesn't necessarily follow na yan pumisis ay financial obligation. Kasi, if that is the case, lahat tayo hindi na maliligtas. Pati milyonaryo, may utang din Pag siningil ka ng Meralco, ang billing mo March to April. Sinisingil kay May. Umandar na rin yung April to May. May utang ka na naman uli. Sa Nawasa, ganun din. Dyan, ang pakahulugan ni Bilardi dyan, hindi rin dapat mangutang ng pera. Ang nakakahiya lang, maraming mga membro ng El Shaddai, ang daing utang. Yun nga, 3 may utang sa akin May follow-up po ako dyan. Kasi sa kawikaan nakalagay doon, ang nagpapahiram, alipin ang tama ang po ba nagpapahiram, alipin ang nanghihiram. Basahin mo natin. Ang mayaman ay magsupuno sa dukha, at ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Ang manghihiram, yung nanghihiram, alipin ng nagpapahiram. Kung nanghihiram ka, magiging alipin ka ng nagpapahiram. In my case, hindi pwede yun. Anong klaseng hiram po yun, Brother Eric? Hiram, it can be financial, it can be yung ibang mga bagay, in kinds, pwede rin. It can be money. So related pa rin po yun doon sa unang nabanggit natin kanina? Hindi naman. Hindi na necessarily follow. Bakit? Ito po. Ako, naghumihiram ako, pero hindi ako alipin ng China Bank. May utang ko sa China Bank, pero hindi ako alipin ng China Bank. Hindi nila ako pwedeng pwersahin. Bakit? Kasi meron akong meron akong sufficient collateral Pag hindi ako makabayad, rimatihin niyo yung collateral ko. But to be of service to you and to be subjected to your will, no. Kasi yung ibang nanghihiram, kaya nagiging alipin na nagpapahiram, wala naman silang panagot Pagka may panagot ka, hindi ka pwedeng maging alipin. Ang alipin yung pinanagot mo. Ayun sa 5-6.
Sa 5-6? Talaga, oo. Talaga pag ikaw hiram ka na hiram ng 5-6, sabihin nun ng batang-bata yung may-ari ng pera, no? Uutusan ka kahit matanda ka na, ako, kumuha ako inumin dahil nanghihiram ka lang sa kanya. Ang tingin niya sa kanya sa'yo, maliit. Totoo yun. In all aspect, totoo yun. Pero, nasa conforme sa nanghihiram yun. Ba't ako pa aalipin doon sa pinanghihiraman ko? Alipin ako ni Kristo. Hindi pwede. Bawal sa Kristiyano maging alipin ng tao. Kaya halimbawa, pinahiram mo ako. Halimbawa, kapatid dito, pinahiram niya ako. Hindi ibig sabihin kung pinahiram mo ako didiktahan mo na ako kung ano ituturo ko. Ikaw pa rin ang tuturuan ko. Hindi ba? Kasi yun ang batas ng Diyos Ganun, ang alam ko kasi, ang masamang panghihiram ito sa awit. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit ang matwid ay nahahabag at nagbibigay. Yung masama nang hihiram, hindi nagsosoli. Yun ang masamang panghihiram. Nahihiram ka, di mo nasusoli. Pero kung sinoli mo naman, nagkaroon ng reparation. Masama ba yun? Ang totoo nga, ang mga Kristiyano nung una mahihirap maaaring nagkakautang sila. There is a 100% possibility nagkakautang sila. Kagaya ni Philemon. Pakinggan nyo. Ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman, o may utang sa iyong anuman, ay ibilang mo sa akin. Akong si Pablo, na sumusulat nito ng aking sariling kamay, ay siyang magbabayad sa iyo. Si Onesimo na alipin ni Kristo. Sumulat si Pablo kay Philemon. Mayaman ho kasi ito si Philemon Isang alagad na mayaman ito. Ang sabi ni Pablo kay Philemon tungkol kay Onesimo, Philemon, kung si Onesimo may utang sa iyong anuman, o may kasalanan sa iyong anuman, ibilang mo na sa akin, ako na magbabayad. Kung masamang mangutang, sasabihin ni Pablo, may utang ba sa iyo si Onesimo, Philemon? Iwalag. Iwalag. Masama pala mangutang. Hindi Tinako pa niya yung utang ni Onesimo. Kung meron siyang utang. Because there is a possibility na yung Kristiyano ay talagang nagkakautang. Ay, biro mo, hindi ba utang yon? Yung nagsasabi dyan, mga pastor, bawal daw mangutang. Ang dai mong utang Di ba? Pinainom ka ng kapwa mo, utang o hindi? Utang yun. Utang yun. Pinakain ka, utang o hindi? Lalo naman ang hihingi sa daanan, daing utang yan. Ba binibira ako, sila raw walang utang. Si Soriano raw maraming utang. Magbayad ka na Soriano. Ang tanong ko sa'yo, sino mas maraming utang? Ako o ikaw? Ako, ang pinagkakautangan ko, China Bank. Ikaw, lahat ng tao, pati walang bangko, inuutangan mo. Bakit kinihingan mo ng ambag, hindi naman dapat hingan? Brother Eli, maraming salamat. Maraming salamat. Baka atakihin ho kayo. Maano wala silang hiya. Paano mo sasabihin may hiya yung gano'n? Pati ba naman yung coaching nakatraffic, kakatukin, tatapatan? Sabi mo, evangelism. Hindi evangelism yan. Pagkukunwari yan. Alam mo, sa puso nyo, naalalaan nyo, tama sinasabi ko, kaya lang kayo nagagalit, tinatamaan kayo. Hindi evangelism. Can you call that evangelism? A private car, caught by the traffic light, with windows closed, kakatukin nyo at hihingan nyo ng pera? Evangelism ba yun? O katakawanism? Thank you. Katakawanism yun, hindi evangelism yun. Meron pa ibang term doon, kaswapanganism, kaganiranism, kahidhiranism. Ayan ang mga ko. Pero hindi, never na evangelism yan. Bakit? Isipin mo. Na-traffic lang kung hinga mo ng pera. Ang evangelism is to preach the gospel. Evangelism, hindi mo, you're not preaching the gospel to him. You are asking him for his money. Kaya ang dahil nauutangan niyang maya, mula Bisaya hanggang Mindanao hanggang Hong Kong, nangungutang yung mga yan. Kaya kung umangutang, selective persons lang inutangan ko. Kayo kahit sino, kahit prostitute, inutangan nyo yung mga tao na yun. Tapos sasabihin nila, ako raw maraming utang. Hindi ba, hindi ko naman pinapabayaran sa'yo Hangal.
Hindi ko pinapabayaran sa iyo. At alam mo yung babayaran ko, hindi galing sa pinanghingian sa daan. Ang nakakahiya, wala kang utang kahit sino hinihingan mo naman. Yan ang diretsahang panlulokot, pangungutang sa lalong maraming tao. Si Pablo marunong kumilala ng utang. Tingnan ninyo. Ako lang may utang ako dun sa isang taong pinuntahan ko dun sa sa Pangasinan. Hindi ko nakakalimutan yun. Doon palang pinuntahan namin, takip ng dilim, hindi na sila lumalabas. Dahil doon daw, pagka mayroon nakitang bisita, pagdaan mo doon sa may talahiban, hold upin ka. Ngayon yung tao, palibasa may gawain kinabukasan. Sabi ko, hindi pwede pong hindi ako umalis. Kailangan makarating ako ng Maynila, ay Pangasinan yung layo. Mr. Soriano, hindi ka namin mapapayagang umalis mag-isa. Baka pag hindi ka kilala dyan, baka kayo hold upin dyan. Mabuti sasama na kami. Ginawa niya yung hand tractor niya, sinakyan niya. Doon siya sa harap, may daladala siyang ilaw. Siya naka-front doon. Para kung makita nga naman siya, mga kababayan niya siya yun, hindi siya gagawa ng masama. Natid niya kami hanggang sa kabayanan ng Urdaneta. Tapos bumalik din siya. Sabi ko, may utang ako sa taong ito. Ang dalangin ko sa Diyos, sana Diyos pakiusap ko sa hindi ko kayang bayaran, baka pwede bayaran mo. May utang kasi si Pablo bilang mangaral, he acknowledges his obligation to people. Pakinggan niyo. May utang ako. Ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Tinyo, may utang ako sa barbaro, sa Griego, sa marunong at sa mangmang. Kasi mangangaral ka, lagi mong kasalamuhan ng iba-ibang klase ng tao, no? If they have done you a little favor, utang mo. Hindi mo, kagaya na minsan, naplatan kami sa Diversion Road, yung palang aming jack sira. Pag itinaas mo gano'n, pilit na bumababa siya. Hindi namin mapapalitan. Meron dumating. Kinakabahan nga ako. Baka ako matsempuhan yung mga kaaway ko sa relihin. Makita-kita akong gano'n Huli ka, Soriano. Di huminto. Ano nangyari? Ano nangyari, ha? Sabi nga, boss, sabi ng driver ko, napalatan kami, hindi itong jack, ayaw. May jack kami, pahiramin mo. Pinahiram kami, pero nakagwardya sila, ang dami, 8. Hindi ako kumikibo. May konti. Di, nagawa na. Salamat. Lumabas ako. Maraming salamat sa inyo, ha? Sabi ko gano'n. Baka naman pwedeng makiusap. Ano yun? Tapos sabi niya, hindi, gusto ko lang pinawisan ka kasi yung mga kasama. Pwede ko ba kayong bigyan ng pangmerienda? Huwag niyong mamasamain. Okay lang yan, boss. Binigyan ko 200. Bayad ba yon? Hindi bayad yon. Higit sa 200 pesos yung ginawa ng mga tao na yun sa akin. Yun, utang yun. Hindi mo na mababayaran yun. Hindi mo kayang bayaran ng pera yun. Na isang tao na sa dilim ng hating gabi, nagbaka sakaling tulungan ka, malay nila'y masama ka rin. Di ba? Yun lang kakabahan ka at maaaring kinakabahan din sila. Pero dahil sa mabuting kalooban, nagawa yung mabuti. Ibig sabihin, utang mo yun. Sino ngayon ang walang utang? Kayo lang, bago kayo naging tao sa mundo, may utang kayo Kanino? Sa Diyos. Saka sa nanay mo, tatay mo. Di ba? Sabi nga ng tula, tatarin man, pinong-pino, ang laman mo at ang iyong buto, sabi ng pasyon yon, pati ng 10 balahibo mo, hindi sapat ibayad sa utang sa magulang mo. Kita mo? Tatarin ka man, di mo kayang bayaran yung utang mo sa magulang mo, sabi ng pasyon. Lahat tayo may utang. Kaya hindi ho masama ang magkautang. Matuto lang tayong magbayad. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Good afternoon po, Brother Eli. Magandang hapon. Tatanong ko lang po yung kahit kailan po ba hindi po nagsisi si Satanas nung... Kahit kailan? Kahit kailan po hindi po nagsisi si Satanas nung po sa ginawa niyang paglabag po sa kalooban ng Diyos. Kasi, kumbaga po, napakaganda po nung kalagayan. Wala siyang remorse na ipinakita. Not even once. In the entire history of creation, wala kang mababasa na si Satanas nagsisi. And that I guarantee you na sa Bible, walang kahit kailang panahon na si Satanas nagsisi. Yung pong panahon po na kinausap po ng Diyos po si Noah dun po nung pong magkaroon ng 40 days and 40 nights po na umulan po rito sa lupa.
Saan po nanggaling yung tubig po na, di ba tubig ulan ho yun? May process po ng evaporation tsaka condensation po. Paano ho nangyari yun na umulan po ng 40 days and 40 nights, tapos tumas po hanggang sa mga bundok, tapos nag-evaporate po siya. Nagda-doubt ka ba? Hindi po, bali, alam ko po kasi... Are you looking for scientific reasons? Scientific reasons po. Or reasons of faith? Bali, hindi po ako nagda-doubt. Bali, gusto ko lang patunayan na... I just want to clarify. Are you looking for scientific reasons or for reasons of faith? Scientific reasons po. Scientific reasons. Would you not believe me if I give you reasons of faith? Sige po. Kasi gusto ko lang i-clarify. Kasi the faith is defined in the Bible as in 11:1 of the book of Hebrews, ang pananampalataya, pagtitiwala sa bagay na hindi nakikita, no? Kaya kung mo sinabi yon, sumasampalataya ka, hindi ka na magtatanong. Maaari na impluwensyahan ka ng mga critics of the Bible na nasasabi, how can there be such a flood? Ano? Na ang mundo raw ay lumubog ng alam mo ba kung anong sukat ng pagkakalubog ng mundo? At dumagsa ang tubig at lumaking mainam sa ibabaw ng lupa. At dumagsang lubha ang tubig sa ibabaw ng lupa. At inapawan ang lahat na mataas na bundok na nasa silong ng buong langit. 15 siko ang lalim na idinagsa ng tubig at inapawan ang mga bundok. Biro mo, 15 cubits above the highest mountain on the earth. What is that? How high is that? Ha? Alam mo ba ang highest mountain sa mundo, kapatid? That's Mount Everest, which is somewhere between 28 to 29,000 feet. That will mean 29,000 plus 15 cubits. Cubits means more or less 18 inches. 15 times 18 inches. Ganong kataas ang tubig na itinaas dun sa ibabaw ng bundok. Ano? Ngayon, ang tanong mo, maaaring na impluwensyahan ka ng mga critics ng Biblia, di totoo yan, saan manggagaling yung tubig? Sabi nila, no? Saan daw manggagaling ang tubig? Pero po, actually po, talaga po nakikius lang po ako dun sa citas na yon. Kasi pero wala pong naka-influence sa akin kung ano. Nakikius lang po akong ba't ganun, ba't po nagkaganon. Bakit? Kung naniniwala ka sa Biblia, ba't mo naman tatanungin pa yun? Kaya nga, sabi mo, wala kang doubt eh. Actually, hindi kita dapat sagutin dahil wala ka naman doubt. Kung nagtatrust ka sa salita ng Diyos, sinabi niya lumubog eh. O edi lumubog, ano pa alam ko kung paano lumubog? It is not my problem. And it is not a problem to be solved. It is a question of faith and trusting the Word of God. The Word of God says, inapawan ang pinakamataas na bundok. And that's all. But, if you are looking for scientific reasons, I will. I have scientific answers from the Bible for your scientific inquiry. Ito yon. Basahin natin dun sa Genesis. Ito po'y nasa 7 at 11. Pakinggan mo ha. Sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, ng ikalawang buwan, sa ika-17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman. At ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. At umulan sa ibabaw ng lupa na 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding yaon ay lumulan sa sasakyan si Noe, si Sem at si Cam at si Hapet na mga anak ni Noe, at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila at ang bawat hayop gubat ayon sa kani-kanilang uri, at lahat ng hayop na maamo ayon sa kani-kanilang uri.
at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. At nagsidating kay Noe sa sasakyan na dala-dalawa ang lahat ng hayop na may hininga ng buhay, at ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman, gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos, at kinulong siya ng Panginoon. Ayon. Ang sabi ron, ng araw na yon, nasira ang bukal ng lubhang kalaliman. Tapos, nabuksan ang durungawan sa langit, umulan. Merong coming from above and coming from beneath the earth. Nagtataka pa ba yan? Di ba pwedeng yun ma-settle through scientific solution? Eto. Sa mundo, meron tayong tinatawag na core of the earth, ano? Immediately after the core of the earth is a mantle of stones, rocks. After that, yung aquifer, yung aqueous layer of the earth. Nandun yung napakaraing tubig. After that again, the mantle. Then, yun ang tinatawag natin ngayon, Earth's crust. Tapos, andyan ngayon yung mga outer layers hanggang dito sa labas na. Yan yung ating nilatapakan. Pag nabuksan yon, yung lubhang kalaliman, the fountains of the deep, sabi ng Biblia, hindi imposibleng tumaas ang tubig sa lupa. Nasira yun eh. Yun na nga ang dahilan ngayon ng mga lindol eh. Dahil nasira na yung Earth's crust eh. That happened during the time of Noah, na yung Earth's crust nasira. Before it was perfect. Buong buo yun. Dahil sa kasamaan ng tao, sinira ng Diyos yung ilalim na yun para paapawin ng tubig sa ibabaw ng lupa. May umapaw. Galing doon. Napakalalim nun, napakaraming tubig nun. You can just imagine ngayon, ang mga wells na itinatayo ng tao sa buong mundo, naubos na ba yun? Hindi pa eh. Napakarami nun eh, napakalaking balong ng tubig nun. Meron pa nanggagaling sa taas. Remember that the atmosphere is made up of gases. Through chemical reaction, the union of two atoms of hydrogen and an atom or oxygen, molecules of oxygen and atoms, of oxygen and hydrogen, nakakapag-produce ng tubig. Ang dahil diyang gas na pwedeng mag-produce ng tubig. Di ba? Meron tayong tinatawag na ozone layer, which is ordinarily, can be turned into ordinary oxygen by carbon dioxide. Di ba? Kaya, hindi natin masasabi na imposible yun. Limitless kasi yung supply ng tubig eh. From above and beneath. Ngayon, para ka maniwala sa akin, pwede namang mag-create ang Diyos ng vacuum sa loob, di ba? Temporarily, may vacuum sa loob. Magagawa ba yun ng Diyos? Magagawa yun. Pag tumasabog ang bulkan, ngayon sa bulkan Pinatubo, may vacuum sa ilalim eh. 125 miles beneath the crater of the Mount Pinatubo, may vacuum na pagkalaki-laki. Pwedeng may possibility nandun yung vacuum and still the earth will remain stable. Pwede namang i-hold ng Diyos yung tubig na yung pinaapaw niya lahat by His power. Aapawan nga ang bundok. May nanggagaling pa sa taas. Sasabihin mo, may evaporation naman, ano? Di ba? Nag-evaporate na, tumutulo naman uli. 40 days umuulan magkakaroon ng magkakaroon ng supply of water para apawan talaga ang mundo. Because it's God's will. Kaya wag mo nang questionin yun, kapatid. Kaya kung may question ka pa rin doon, meron akong scientific proof na po pwedeng ipakita sa'yo in detail para mapatunayan sa'yo yan. Can God do this? Tatanungin kita. Pwede bang magawa ng Diyos Hindi kaya. na palubugin niya lang ang isang parte ng mundo? Pwede po, wala pong imposible ron. Pwede ba niyang magawa palubugin lang ang isang parte ng mundo? Pwede, di ba? Pwede. Malay mo, kung ang pinalubog niya lang isang parte lang ng mundo, sobra-sobra pa tubig. Pero, ayokong maniwala ka ron. Ang gusto kong paniwalaan mo, yung nakasulat, na pinalubog niya pa
Oh. Tama? O ngayon, kung pinalubog niya ang buong lupa, will it necessarily mean pinalubog niya rin ang dagat? Ha? Opo, kasi umapaw na po. No, not necessarily. Not necessarily. Nung sabihin ng Biblia, hindi nagpaulan ang Diyos sa lupa ng 3 taon, 6 na buwan. 42 months. Nagtataka sila, pwede ba ikayon? Naging continuous yung evaporation. Natuyo pati dagat. Hindi. Sabi lang naman ni Santiago, hindi umulan sa lupa ng 3 taon, 6 na buwan. Umuulan naman sa Pacific Ocean. Wala naman ng diferensya nun. O, di ba? Meron scientific deduction na pwede mong i-apply doon. Hindi umulan sa buong lupa. O talaga, sa lupa, hindi umulan. Sa gitna ng dagat, di naman nakikita ni Elias yun, ano? Nagpapaulan doon ng Diyos. Para wag namang matuyuan ng dagat Pasipiko, di ba? Oo. Yun lang ibig ko sabihin. Salamat po. Pwede, kung meron po kayong extra Biblia dyan, pwede ko. Oo, meron, Miho. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat din. Ano po ang pangalan nila, kapatid? Bali, pangalan ko si Ken Bautista. Ken po. Ken Bautista. Galing naman po sa ministry, ni Kibuloy. Sa kapatid ang dati mong pastor, si Pastor Apollo Kibuloy. Mahal na Pastor Kibuloy daw. Mahal na pastor pa. Ipagpatuloy mo, kapatid. Bale, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naka 2 years na po ako rito. Mula nang nabautismahan po ako rito noong December 15, 1993. At paano namin na yung kay Brother Eli, binawalan po kami ni Kibuloy na manood ng dating daan. Sabi niya, bula ang propeta yan. At sabi namin, bakit naging bula ang propeta? Bible consultant lang po nakalagay sa kanyang pangalan sa baba. So, nagsabi ako kay Brother Jing na magtanong nga tayo. Actually, nagpadala kami ng katanungan, nag-phone pa kami. Nasagot na po niya eksakto sa aming gustong malaman. Wala po akong dalawang isip na narinig ko yung aral ni Brother Eli dahil po, tunay po yun. Talagang na pumasok sa puso ko na ito na po talagang hinahanap kong iglesia. Dahil po, sa hindi po nyo alam, pang-11 na po ito, pang-11 po si Kibuloy, pang-10 na... Sa pananampalataya ang natindahan mo? Pang-11 na po, dinalangin ko sa Panginoon, sana po itong huling ito, dito na po ako babawian ng buhay. Magsabi ka nga, kapatid, ng ibang pananampalataya pa para mag-iwanag sa kababayan natin. Una, Katoliko po, tapos nabaptize po ko sa Baptist, naging JIL, naging Blessed Hope, naging Methodist. Marami pa pong iba hanggang kay Kibuloy nga, hanggang dito po. Ayun, napakarami po palang pananampalatayang pinanggalingan nitong ating kapatid na ito. Ang itatanong ko po sana yung tungkol po sa buhok. Di ba may nakalagay sa Biblia na huwag ninyong putulan yan dahil bilang ko na yan. Tungkol po sa buhok kanyo? Sa buhok ko. Huwag ninyong putulan yan dahil ano ba kakasabi doon? Basta bilang na raw niya yan. Hindi po sa lahat ng tao utos yun. Yun po yung utos sa may panata ng Nazareo. Pakinggan niyo po, basahin natin. Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sinumang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata ng isang Nazareo upang tumalaga sa Panginoon. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matupad ang mga araw na kanyang itinalaga sa Panginoon ay magpapakabanal siya. Kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Ayon. Pagka ang isang Israelita nung araw ay namamanata ng panata ng Nazareo, bawal hong magputol ng buhok ni mag-ahit. Pababayaan niya ang wikang humaba ang kanyang buhok sa buong panahon ng hanggang matupad ang kanyang panata. Pero hindi po sa lahat ng tao yun. Magandang gabi po, brother. Magandang gabi po. Doon po sa 1
6:53, paano po ba tayong kumakain ng katawan at dugo ni Kristo? Tapos yung pangalawang tanong ko po, doon sa unang Korinto, 16-17, paano po tayo nagiging isa sa pagkain ng laman at dugo ni Kristo? Unang-una, yung sinasabi nitong kakainin, 6:53, pakibasa. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Diba kapit, pag kinain mo yon, mabubuhay, magkakaroon ka ng buhay, Paano ang pagkain nun? Yung kainin yung laman, inumin yung kanyang dugo, yung binigay mong talata, paano yun? Para magkabuhay ka, paano mo kakainin? Itataas lang natin sa 47. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang pagkain, yung pagsampalataya. Para magkabuhay ka walang hanggan, sa pamamagitan ng tinapay ng kabuhayan, ang sumasampalataya, sabi. Kaya, ang pagkain, hindi ibig sabihin literal, papasok mo sa bunganga. Ang pagkain, sometimes, itineterm sa Biblia ng pagsampalataya. Kaya po ba sinasabi yung ako yung tinapay na bumababang galing sa langit si Kristo? Kaya sinabi rin niya sa 4:4 ng Matthew, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga galing sa langit, binigay ng Diyos yun . It is symbolic of bread. Yung salita ng Diyos, itinulad sa tinapay. Dalawa kasing klase ang tinapay o pagkain. Sa 6:27 ni Juan. Doon din sa binigay mong talata, 27 na. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Hindi may pagkaing tumatagal, hindi napapanis. Yun yung aral ng Diyos. Hanggang sa buhay na walang hanggan. Ngayon yung sa sinasabi mo naman sa Korinto, ano yung talata? 16-17. Basahin mo. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Ayun. Alam mo, ano tanong mo ron? Paano, di ba kumakain tayo nung, yung sabi nyo kanina yung tinapay. Paano po tayo nagiging isa sa pagkain ng tinapay na yun? Itaas lang natin muna, Itaas lang isa. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong. May introductory pangungusap si Pablo dyan I'm speaking to the wise. Sasalita ako tulad sa marurunong. Diba kapatid, hindi bobo ang makakaintindi nito. Kailangan nito, may karunungan ka para maintindihan mo sasabihin niya. Nagsasalita akong tulad sa marurunong, hatulan ninyo ang sinasabi ko. Hindi baga. Tuloy. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Yung saro ng pagpapala, the cup wherein we have to drink, di ba ikayo ng pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Pag sinabi yung dugo ni Kristo, yun ang symbolic of His sacrifices, yung kanyang paghihirap. Kasi pag sinabing tumigis ang dugo, hindi naman titigis yung dugo mo kung naka-aircon ka, pinapaypayan ka, di ba, Yung dugo ni Kristo is symbolic of His sufferings, yung kanyang mga kahirapang dinanas. Ngayon, di ba ang saro na ating iinuman, yun ang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, makikishare ka dun sa hirap na naranasan ni Kristo. How is that? Pakinggan mo sa 1 Pedro 4:12. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Bakit? Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Ayun. Sabi, huwag kayo magtaka pagka may dumarating na matitinding pagsubok na para bang hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa inyo.
kundi kayo'y karamay. Matuwa kayo sapagkat karamay kayo sa hirap ni Kristo. Kailangan kasi natin yung pakikiramay kay Kristo eh. Yun ang pag-inom dun sa saro na kanyang ininuman. Yung sarong ininuman ko, sabi niya sa 10:39 ng Marcos, dapat nyo ring inuman, sabi niya. Eh, ang ibig sabihin nun, yung paghihirap, yung sacrifices. Ang katunayan sa Filipos 1:29. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Hindi naman tayo sasampalataya lang, kundi magtitiis ka rin. Paano siyang nagtiis? Magtitiis ka rin. Yun ang pakikipag-partake mo to the cup. Kaya sabi ni Pablo, hindi ba ang saro ng pagpapalang ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang kahulugan ng pag-inom dun sa saro, kung paano siya nakainom ng pait, nakainom ng saklap, nakainom ng kahirapan, ininom niya lahat ng paghihirap, ganun din ikaw, kailangan ding makiisa ka ron. Tapos, ang kasunod na talata, ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Di ba? Ang tinapay na pinagpuputol-putol natin, yung pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo. Yun na nga yung paksa natin ngayon. You must be a part of the body of Christ para makabahagi ka dun sa tinapay. At yung body of Christ, yun nga yung church. Kailangan masama ka ron para makabahagi ka dun sa tinapay na yun na nga yung aral ng Diyos. Tapos kailangan din sumampalataya. Oo. Doon nauumpisahan lahat yun sa pananampalataya because the key word is faith. Pagsampalataya. Sige po, maraming salamat. Maraming salamat. Gusto ko lang po malaman kung anong pagkakaiba ng yung soul sa spirit. The difference between soul and spirit. Kasi ganito po yun eh. Sa 4:12 ng Hebreo, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Ayun. Alam niyo po yung kaluluwa at espiritu, pinaghihiwalay po yun ng salita ng Diyos eh. Therefore, iba yung kaluluwa, iba yung espiritu. Kasi kung yun din, paano paghihiwalayin ng Diyos yung isang bagay na iisang entity, ano? Kaya, the words of God is sharper than any two-edged sword na naghihiwalay, that separates the soul and the spirit. Kaya dito po sa talatang ito, bilang guide, iba yung kaluluwa, iba yung espiritu. Ang katunayan nito, sinabi po ni San Pablo sa 5:23 ng unang Tesalonika. Pakinggan nyo, nakasulat. At pagkabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po, may sinasabi si San Pablo 3 bahagi ng pagkatao ng isang Kristiyano. Espiritu, kaluluwa at katawan. The body, the soul, and the spirit. Iingatan ikang buo ng Diyos ng kapayapaan. Ang inyong kaluluwa, katawan at espiritu. Isa-isahin ho natin. Ano ho yung katawan? Ano yung katawan? Na iba sa kaluluwa at iba naman sa espiritu. Pakinggan nyo ho, ang sabi sa Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ngayon, nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Siguro, pag sinabing nilalang sa alabok ng lupa, naiintindihan nyo na po ang ibig sabihin nun. Kumuha ang Diyos ng kimpal ng alikabok, pagkatapos, ipinasyon niya, kasi dun sa Hebrew nakalagay dyan, passion.
And God fashioned man from the dust of the ground. Hindi basta formed, ano? Kundi doon sa mga makapapagtitiwala ang salin, fashioned ang nakalagay. Talaga naman totoo because we are a masterpiece of God's knowledge and wisdom. Masterpiece tayo. Talagang fashioned itong ating katawan. The way it looks, it was fashioned by an almighty creator. And God fashioned man from the dust of the ground. Pagkatapos, alam nyo na ibig sabihin, pagka pinasyon sa alabok ng lupa, ibig sabihin, tinimplahan yun. Hindi naman basta yung alabok lang eh. Titimplahan nyo ng tubig, di ba? Payag ko kayo. Siyempre, pagka-alabok, hindi naman mabubuo yan pagka-alabok na alabok lang. Parang tinapay, pag-arena. O, isalang mo sa oven yun, labas ng pulburon. Di ba? Kailangan yun, timplahan mo ng water. At ang timpla ng ating katawan na water is 75%. 25% lang ang ating katawan na dust. 75% of it is made up of water. Ganon din naman ang mundo. Ang mundo po, 1/3 of the world is made up of land and 2/3 is made up of bodies of water. Di ba? Di ba? 197 million square miles ang total surface of the earth. 150 of it is water and 47 million square miles is land. Parang ganun ang ating pagkatao. Yung 3/4 ay tubig, ang 1/4 ay alabok. Yung alabok na yun, siyempre binasa ng Diyos yun, ano? Parang arena, pagkagagawa ng tinapay yung isang panadero, nakakagawa siya ng gurgurya, matigas. Eh kasi meron nagtanong sa akin, kaya sinisingit ko lang para doon sa iba. Eh ba't teka kung galing sa alabok yan, eh bakit merong parte ng katawang matigas, may malambot, kagaya ito, malambot. Makunat naman ito. Eh tinan mo yung panadero, baker. Nakakagawa siya ng malambot, mamon, di ba, no? Nakakagawa siya ng gurgurya, matigas, ano? Yung pilipit, matigas yun, parang buto yun sa tigas eh, di ba, no? Oh, nakakagawa naman siya ng malambot-lambot, malambot na malambot, matigas, matigas na matigas. And the hardest bone in the body is found in the ears. Isang maliit na buto na pinakamatigas sa lahat nasa ating tainga. Ngayon, nung gawin ng Diyos yan, gumamit siya ng tubig. Di ba? Tubig, ano, ginamit niya. Ang katunayan, sabi ni Job, pakinggan nyo, babasahin nun natin. Iyong alalahanin, isinasamo ko sa iyo, na ako'y iyong binigyang anyo na gaya ng putik. O, putik. Siyempre, yung dust, yung alabok, lagyan mo ng tubig yun. Di ba yun ay magpuputik? Kaya mula sa putik, ginawa ng Diyos ang tao. Unang, ang sabi ni Moses, alabok, tama naman eh. Pero nilagyan niya tubig, nagputik. Tayo parang putik lang tayo eh. Kaya nga sabi ni Pablo, ano maitututol mo putik sa magpapalayok? Meron ka bang pwedeng itutol putik sa magpapalayok? Kung gawin ka niyang maliit o malaking sisidlan, makakatutol ka ba? Kung gawin kang banga, kung kalan, kung ano? Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, Roma 9:20. Sulat mo na rin, ano? Ngayon, ba't ko ba napunta dyan? Ganito po kasi. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Alin ho yung nilalang sa alabok? Yun ang ating katawan. Di ba? Kaya nga yung body, pag namatay ang tao, ano nangyayari? Sabi ng Diyos, yung alabok babalik sa alabok. Kaya ho, yung alabok, yun ang body, yun ang katawan, yung galing sa alabok. Made up of flesh, water, iron, etc. Ayun, yun ang ating katawan. Nung malikha na yung katawan, galing sa alabok, hiningahan ng wika ng Diyos ng hininga ng buhay sa kanyang mga butas ng ilong. Hiningahan na. Nung magkasama na yung alabok, yung katawan, at saka yung hininga ng buhay sa ilong, ang tao ay naging kaluluwang buhay. Alin ho ang kaluluwa? Eh di yung pinagsanib na materya at espiritu. Yung espiritong mula sa Diyos na inihinga sa ilong at yung ating katawan na galing sa alabok, yun ho ang tinatawag na kaluluwa. Ayun. At meron na tayong dalawa, no? Katawan at
yung espiritu ng buhay, inihinga sa ilong, yun ang bumubuo ngayon ng kaluluwa. Ano? Ngayon, meron pa pong isang espiritu. Hindi lang po yung espiritu ng buhay sa ilong. At yun ay nasa Kristiyano. Wala sa lahat ng tao yun. Yun po naman ang espiritu ng Diyos na ibinibigay sa Kristiyano. Lahat po ng tao may espiritu ng buhay. Tama o hindi? Pag tao ka rin lang, buhay ka, may espiritu ka ng buhay. Pero hindi lahat ng tao may espiritu ng Diyos. Tatandaan nyo, hindi lahat ng tao may Espiritu Santo. Nakuha nyo po ibig ko sabihin? Lahat ng tao may espiritu ng buhay na galing sa Diyos. Pero hindi lahat ng tao may Espiritu Santo. Ang kausap ni Pablo sa Tesalonica ay mga Kristiyano. Kaya sila may katawan, may kaluluwa at may espiritu. Ay alin yung espiritong nasa Kristiyano na wala dun sa ibang tao? Alin naman yung espiritong nasa lahat ng tao? Kay Kristiyano, kay Muslim, kay manluloko. Kahit ano ka pang klaseng tao, kahit pinakawalang yaka, may espiritu ka pa rin. Asan? Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Kita nyo? Tinatawag pong espiritu yung nasa butas ng ilong, yung inihinga ng Diyos. Pero nasa butas lang ng ilong yon, panghinga, hininga yun eh. Yun ang nagsusustain ng ating earthly life, ng ating buhay laman. Yung nasa espiritu ng nasa ating ilong na hininga ng buhay. Lahat ho ng tao meron nun. Kay kriminal, kay kumikilala sa Diyos, kay hindi, lahat ng tao meron nun. Pero hindi lahat ng tao may Espiritu Santo. Kaya, pagka-Kristiyano, tatlo eh. May katawan, may kaluluwa, at may espiritu. Yung espiritong nasa kanya, hindi lang yung sa ilong, kundi yung espiritu ng Diyos na inilakip sa kanyang pagkatao. Roma 8, versikulo 13. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Tatapwat, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggapin nyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. At ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kita nyo, yung mga anak ng Diyos, yun ay kang espiritu nagpapatotoo kasama ng ating espiritu. De may espiritu na tayo bilang tao, no? Yung espiritu ng buhay. Ngayon, yung espiritu pang isa, lumalakip dun sa ating espiritu para patutuhanan tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya yung espiritong banal na galing sa Diyos, idinadagdag yun sa Kristiyano eh. May espiritu ka na, kaya nga nabubuhay ka eh. Pero kailangan mo pa ang second spirit, and that is the Spirit Holy of God. Pagkatapos, idadagdag yun sa espiritu. Kaya magkakatatlo: katawan, kaluluwa, at espiritu. Ano po ang kaluluwa? Ang kaluluwa, the union of the flesh and the spirit, the breath of life. Ayun, yun ang kaluluwa. Ngayon, yung kaluluwa, sinasamahan po yan ng espiritu ng Diyos, yung banal na espiritu. Kaya ang Kristiyano may tatlo sa kanyang pagkatao: katawan, kaluluwa, at espiritu. Pero yun hong mga hindi Kristiyanong makakapunta sa impyerno, dalawa lang: katawan lang at kaluluwa. Pakinggan nyo sa Mateo 10. Ganito ating mababasa. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Alin ho ang pupunta sa impyerno? Katawan at kaluluwa. Yun ang nakasulat. Pero walang espiritu doon sa
Impyerno. Kasi yung espiritu, binibigay po yun sa mga Kristiyano. Yun ang Espiritu Santo. Pero lahat ng tao may espiritu. Yung espiritu ng hininga ng buhay. Na nung ihinga ng Diyos yun sa kanyang katawang laman, hiningahan ng kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao'y naging kaluluwang buhay. And man became a living soul. What is the soul then? It is the totality of your person. Ang tinatawag na kaluluwa, yung kabuuan ng iyong pagkatao. Flesh, blood, bones, plus the spirit of life in your nostrils. Yun ho tinatawag na kaluluwa. Kaya nung si Noe at saka kanyang mga kasama sumakay sa daong, ang sumakay, ang tawag ng Biblia, 8 kaluluwa eh. Pakinggan nyo. Na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ilan ho ang nangaligtas sa panahon ni Noe? 8 kaluluwa. Sino-sino yon? Si Noe, yung kanyang asawa, yung 3 niyang anak at 3 manugang. Sila ang sumakay sa daong. Ang nakasakay sa daong, 8 kaluluwa. Kaluluwa ang tawag ni San Pablo kasi buo na pag sinabi mong kaluluwa eh. Ando na yung katawan, ando na yung espiritu ng buhay. Ayun. Kaya po, ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu, yung espiritu, yun ho ang espiritong banal na galing sa Diyos. At yun namang kaluluwa, yun ang pagsasama nung lamang katawan at nung espiritu ng buhay sa ilong. Ayan ho. At yung kaluluwa at espiritu, pwedeng paghiwalayin niya ng salita ng Diyos. Kaya tiyak na tiyak magkaiba ang kaluluwa at ang espiritu. Ayon ho sa paliwanag ni San Pablo. Kasi kung iisa lang yan, hindi niya na dapat sabihin katawang, kaluluwa at espiritu. Dahil yung kaluluwa, may espiritu na rin yung kaluluwa na yan eh. Yun nga yung espiritu ng hininga ng buhay eh. Pero bukod doon sa isang Kristiyano, may isa pang entity at yun nga ang espiritu na banal na galing sa Diyos na lumalakip sa ating pagkatao. Ang totoo mga kapatid, alam nyo, lahat ng bagay may kaluluwa eh. May kaluluwa. Ang isang simpleng kahulugan ng kaluluwa ay yung forma. Alma. Almason. Ayun. Yung kaluluwa, alma, galing doon sa almason. Ang ibig sabihin, forma. Lahat ng bagay may kaluluwa eh. 12 ng Hob. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Kita nyo? Nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Kita nyo? 12 Gs. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Pati nga yung mga hayop eh. Di ba? May anyo yan eh. Yung mga nasa dagat isda, may mga kaluluwa rin sa dagat. Di ba? May anyo rin eh. Bawat bagay na may buhay, may kaluluwa. Anong pagkakaiba ng kaluluwa na sa tao at kaluluwa na sa hayop? Yun yung sa tao, kaya nagkakaiba kasi yung ang tao, meron ho siyang pangalawang espiritong ibinibigay ng Diyos na sumasanib sa kanyang kaluluwa. Samantalang sa hayop, wala. Brother Eli, may tanong po. Tungkol po doon sa panalangin sa Panginoong Jesucristo, may binabanggit po doon na ang sabi, Thy kingdom come. Ano po ba itong kahari na to? Ito pa ay dumating na o parating pa lang po? Matagal lang dumating. Thy kingdom come, sabi niya, no? If that is a prayer, di ba, panalangin yun, ano? Tinuro niya sa mga apostles. If that prayer was granted, it should have come a long time ago because it was prayed by the apostles a long time ago. Di ba yung panalangin, pag matuwid ang nananalangin, pinapakinggan ng Diyos? Ang sabi ng mga Kristong-Kristo nun sa mga apostol, ay dumating nawa ang kaharian mo, panalangin nyo, dumating ang kaharian. Nanalangin ng mga apostol, dumating ba o hindi? Kung pinakinggan, dapat dumating. Ang katunayang dumating, pakinggan nyo sa 6:33 ng Mateo. Tatapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Dumating na, utos na sumunod hanapin ninyo eh. Ba't papahanap yun kung di dumating?
pagka hindi pa dumadating, pinahahanap sa'yo, aba, aamagin ka ng kahahanap, wala kang makikita, wala naman palang dumating eh. Kaya yung mga na hindi nakakaintindi, yung mga Pariseo at mga Saduseo, mga Eskriba, madidilim ang isip, hindi nila alam, dumating na pala. O, pakinggan nyo sa 17:20 ng Lucas. At palibhasa'y tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Isasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Dumating na, wala pa. Nasa loob na ninyo eh. In the midst of you. Dumating ang kaharian. Hindi dadating yun na nakikita na parang kastilyo, na unti-unting bumababa sa langit at meron pampasakalim. Hindi ganon. Bakala nila, dadating yung kaharian ng Diyos is a physical kingdom na kitang-kita ng mata. No. Hindi darating yun na mapagkikita, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Doon ho kaharian ng Diyos nasa puso ng tao. Ang katunayan, 3:15 ng Kolosas. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Kita mo, di maghahari na. Yun na nga ang kaharian eh. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Kaya, paano ngayon sasabihin mo, panalangin dumating na ang kaharian mo. Hoy, aalis na uli, di mo pa alam. Dumating na, aalis na nga uli. Gusto nyo, patunayan ko sa inyo, dumating na. At nung dumating, inalis nga ng Diyos doon sa Israel eh. Dumating yan una sa Israel eh, pero matitigas ang puso nila, inalis doon. 1:6 ng Gawa ng mga Apostol. Pakinggan nyo. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Tatanong yung mga apostol, Panginoon, isa sa uli mo ba uli ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Bakit sila nagtanong ng ganon? Na isosoli ba ni Kristo yung kaharian sa Israel? Bakit? Inalis ba? Pakinggan nyo sa Mateo. Ganito atin nakasulat. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo. Ano sabi? Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kita mo, kaya nagkaroon ng chance sa Pilipinas eh. Oh. Bayag kayo? Ulitin natin ang talata. Ulitin natin talata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Nasa kanila na ba? Wala. Nasa kanila, dumating na sa Israel. Pero ang sabi ni Kristo sa kanyang pagpapauna sa Israel, kung sila matitigas ang bungo, pati si Kristo pinatay nila. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kita mo? Kaya maghanap ka ngayon. Padalhin yun sa isang bansang nagkakabunga. Diba? Kaya nga sa Pilipinas, may kaharian ng Diyos dito ngayon eh. Ang naghahari ang Diyos, hindi ang ministro. Ang kaharian ho, tinutuk, samahan niya ng tao yung kaharian. Naghahari ang Diyos at si Kristo. Samahan ng mga tao, hindi kahari ang kastilyo na binubuo ng bato at simento. Nakagaya nung itatayo ni Alay Lupin sa buntok ng Butolan. Ha? Hindi yan. Yan ho'y samahan ng mga tao ang naghahari sa kanila ang kapayapaan ng Diyos at ni Kristo. Ayan ho. Kaya yung kaharian ng Diyos, dumating na yun. Inalis na nga uli sa Israel yun eh. Tapos sabi ng hula, ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Alin ba yung bungang hinahanap na hindi makita sa Israel? Ano yung bunga na yon? Pakinggan nyo sa 6:22 na Roma. Tatapwat ngayong mga layan na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. Ayun. Ang hinahanap na bunga, yung pagbabanal.
Maraming iglesia ngayon, hindi kabanalan ang ginagawa, kabalbalan eh. Kailangan makita yung bunga ng ikababanal. Talagang banal. Banal sa pananamit, banal sa pagkain, banal sa pagsasama ng mag-asawa, banal na pagsusunuran ng magulang at ng anak sa magulang, banal na pakikipagkapwa, banal na pagsamba, banal na paglilingkod sa Diyos. Aalisin ang kaharian sa Israel, ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Anong bunga? Yung kabanalan. Kaya ho dito sa aming samahan, ang aming ipinipilit, yung kabanalan. Hindi kabalbalan. Pag may kabalbalan, tinitiwalag namin. Yung ibang samahan, walang tiwalagan. Kahit magkalunyaan sila, okay lang. Malaki lang sana abuloy. Sa amin nung samahan, ang gusto namin maghari yung batas ng Diyos, yung kapayapaan ni Kristo sa ating puso. At yun ho ang pagsunod sa batas at sa katwiran at sa kalooban ng Diyos. Kasi sa kalooban ng Diyos, yung kalooban na yun, doon sinusunod yun sa kaharian. Di ba ang panalangin? Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, pagdating, sundin ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kaya pagdating dito sa lupa, nung kaharian ng Diyos, masusunod ang kanyang kalooban. Doon sa kaharian. Lahat ng iglesyang hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos, hindi pwedeng sabihin pinaghaharian sila ng Diyos. O ngayon, para naman maging dapat ka, makapasok ka sa kaharian ng Diyos, malibang ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. What is to be born again? To be born again, according to Jesus Christ, is to be born of water and of Spirit. Yun nga ang bautismo. Kaya lahat ng tinatanggap sa kaharian ng Diyos, binobautismo. Congratulations pala dun sa 67 souls na binautismo kanina. Mga kapatid. Meron yata taga rito ron eh, ano? Meron po ba rito bagong bautismo? Meron. Salamat sa Diyos. Nakapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Andito po ang paghahari ng Diyos eh. Sa iglesia, nandyan ang paghahari ng Diyos. Kasi yung iglesia, kaharian ng Diyos yan eh. Tingnan, gusto nyo prueba? Yung iglesia, kaharian niya ng Diyos eh. 1:6 ng Apokalipsis. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia. Anong sabi doon sa 7 iglesia sa Asia? At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Yun. Yung iglesia, ginawang kaharian nyo ng Diyos. Diba? Kaya doon sa iglesia, naghahari ang Diyos. Sa alin mang iglesia hindi naghahari ang Diyos, hindi sa Diyos yun. Yun po ating masasabi dyan. Gabi po, brother. Maganda nga po. Gusto ko lang pong hingan ng dinaw yung aral tungkol sa bautismo. Ang bautismo po ba ay para sa kapatawaran ng kasalanan natin? Sabi ng Biblia. Although maraming kahulugan ng bautismo sa Biblia, no? Tinatawag yung regeneration in the Spirit. Tapos, being born again. Ano? Tapos, pagpapatawad ng kasalanan. Pero ang first and foremost, masasabi natin na kahulugan ng bautismo ay pagpapatawad ng kasalanan. Kasi, baptism means, from the Greek word bapto, to be immersed. Ilubog. Ilulubog sa tubig. Symbolic of washing, paghuhugas. 22:16, pakinggan. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Baptism means washing away of your sins. Kaya nga ilulubog sa tubig eh. Symbolic of washing. Kaya, bapto, to immerse. Kaya lahat ng binobautismo, inilulubog eh. Sa Katoliko lang naman, pare, ayaw na ilubog, winisik na lang na ganun eh. Pero sa pasyon, kung nagbabasa kayo ng Pasyong Candaba, yung ginawa ni Padre Aniceto de la Merced, sabi sa Pasyong Candaba, ang pagbibinyag ni Juan doon sa ilog ng Jordan, isisisid na minsan ang buong katawan para ng pinaliguan. Ayun, nasa pasyon niya.
Ang pagbibinyag daw ni Juan sa ilog ng Jordan, isisisid na minsan ang buong katawan. Eh mga pari ngayon, tinamad. Ayaw nang pumunta sa, binisikan na lang. Wala sa Biblia yun. Nasa Biblia, baptism is immersion. It literally means immersion. Yung baptism. Hindi yun wisik, hindi sprinkling. From the Greek word bapto, to immerse. Salamat po. Yung pangalawa ko pong tanong, since sinabi mo sa Bible na ang bautismo ay para sa kapatawaran ng ating kasalanan, that is after Christ, di po ba? Bakit po si Kristo, nilalang siya na walang kasalanan, he's a perfect being, pero bakit po siya binautismuhan gayong wala naman siyang kasalanan? Kasi itinuring siyang makasalanan. Pati nga kasalanan mo, imputed on him eh. Pati yun sa akin. Pati sa atin lahat. Kaya, kung siya makasalanan, si Kristo'y makasalanan na walang kasalanan. Basahin natin. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Kita mo. Because of the redemptive work of Christ, he must undergo baptism because he carries the sin of the world. Kaya dapat siya mag-baptize. So, kaya po siya na-baptize dahil siya magdadala ng kasalanan. Magbibigay siya ng halimbawa eh. Okay. Diba? Salamat po. Maraming salamat din. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Bali, yung katanungan ko po, ay umikot po sa isang talata ng Biblia sa Mark 15, verses 34. Bali, nakalagay po kasi doon sa Biblia, naglatin po si Kristo nung nakapako po siya sa krus. Naglatin? Ay, yung sinabi niya po na Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hindi Latinio yun. Ano po ba yun? Hebrew yun. Ganun po. Hebrew nakahawig ng Aramic. So, tatanong ko lang po, naintindihan po ba ng ilan sa mga mga nasa baba ng krus yung sinabi ni Kristo? Naintindihan for sure. Kasi, ang mga kasama niya, Galileans din eh. Alam mo, ang mga apostol, puro Galileo. Taga Galilea. And Jesus Christ was brought up in Galilee. Kaya karamihan sa kanya mga alagad, mangingisda from the Sea of Galilee. Ngayon, ang mga ginagamit na wika ni Kristo, alam din ng kanyang mga alagad. At yung mga alagad niya na-expose doon sa panahon na ang nakakapamayani noong mga lingwahe sa mundo, tinuturing na international language ay Greek and Latin. Kaya nung si Kristo'y pakuan sa krus, ang inilagay na akusasyon sa kanya, isinulat sa 3 major languages during that time. Pakinggan mo, basahin natin sa John. Marami nga sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito, sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan. At ito'y nasusulat sa Hebreo at sa Latin at sa Griego. 3 ang wikang ginamit. May follow-up question lang po ako doon nga po sa sinabi niya. Kasi po kung intindihin po natin yung sinabi niyang Eloi, Eloi, lama sabachthani, it is interpreted in English as, my God, why hast thou forsaken me? O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Doon po kasi, minsan po kasi, naimbita rin po ako ng ilan sa mga kaibigan ko ng iglesia at patuloy po na pinaninindigan nila na tao si Kristo, gawa po ng namatay si Kristo. Ayon po sa kanila, ang tunay daw na Diyos ay hindi namamatay. At pinupuntuhan din po nila na doon sa sinabi ni Kristo, lumitaw po yung pagiging tao niya. Para po kasi doon sa sinabi niya, yung Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Para pong lumabas sa isang tunay na tao na yung nararamdaman niya, para pong to the last minute, para pong sinisisi niya yung Diyos. Ang ibig mo ba sabihin, pagka pinabayaan ng Diyos, tao? Yun ang logic nila eh. Kaya pinalita si Kristo tao kasi pinabayaan daw ng Diyos, kung makabasa ako tao, hindi pinabayaan ng Diyos. Ibig mo sabihin, pag nabasa hindi pinabayaan, Diyos na. Mali yung logic ng Iglesia ni Kristo kasi, alam mo, logic kasi nila ganito. Si Juan, ang isda ay lumalangoy. Si Juan ay lumangoy, kaya si Juan ay isda. Ganun ang logic nila eh. Mali logic yun eh. Kung mo nabasa, sabi ni Kristo, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Tao na. Tinan mo ito, hindi pa babayaan. Sa Hebreo, basahin natin. Sapagkat
siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, at sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Sabi ng Diyos sa mga tapat na lingkod niya, in any manner, hindi kita pababayaan. Anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Bakit nung si Kristo yung nasa krus, sumigaw, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Yung matuwid, ang sabi ng Diyos, hindi niya pababayaan. Yung matuwid. Si Kristo pinabayaan niya. Ba't niya pinabayaan? Hindi nga matuwid eh. You must consider the time element kung kailan sinabi ni Kristo yon. Nakapako na siya sa krus noon. At noon, hindi na siya ang Kristo. Siya noon ang simboliko ng lahat ng taong masasama na kailangang ipako. Maraming salamat din, kapatid. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli Soriano. Madali lang naman po yung tanong ko eh. Sige, madali rin siguro. Sagot ano? Sa ano po, sa Gawa 20:28. Kasi sa Iglesia ni Cristo po, pinatutunayan po nila na sa Lamsa version, Iglesia ni Cristo po nakalagay ron. Pero sa King James version po, Iglesia ng Diyos o Iglesia ng Panginoon. Ano yung dapat pagbatayan ng tao? Isa kay George Lamsa o yung sa King James version? Palagay ko, kung nabuhay ka sa panahon ni Manalo, wala pang Lamsa no na ginagamit si Ginoong Felix Manalo. And if you believe that the roots of your church or your religion is the Sugo or or Mr. Manalo, walang Lamsa version na pinag-uusapan nung panahon na yun. Bagong uso lang yung ginagamit nila na yan na Lamsa version. Ngayon, eto yun. Have you studied or have you done any investigation regarding the faith of Lamsa? Alam mo ba na si Lamsa naniniwala si Kristo ay Diyos? Opo. Medyo na... Kaya pag sinabi niyang iglesia ni Kristo, ang ibig sabihin ni Lamsa nun, iglesia ng Diyos dahil para sa kanya si Kristo ang Diyos. Basahin mo ang Lamsa, Romans chapter 9 verses 4 to 5. Diretso sinasabi ni Lamsa na si Kristo ang Diyos. Kaya iglesia ni Kristo, dahil po, hindi daw pwede yung iglesia ng Diyos dahil binili po daw sa dugo. Ay ano? Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanya sariling dugo. Kasi po sabi nila, kung iglesia ni Kristo, tinan mo iglesia na ni Kristo, bibilin niya pa. Meron bang iyo bibilin mo? Kaya nga, iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang bumili si Kristo, pero yung iglesia sa Diyos. Hindi pwede yung kay Kristo na bibili niya pa. Meron ba namang iyo na bibilin mo pa? Isa pa pong katanungan sa awit 80:17. At sino po ang sinasabing kinakanan ng Diyos na pinalakas sa kanyang sarili? Sabi ng iglesia ni Kristo, ang kinakanan daw ng Diyos doon si Kristo, no? Mali. Alam mo kung bakit? Basahin natin. Mapatong nawa ang iyong kamay. Mapatong nawa ang iyong kamay. Napatong na, hindi pa? Patong na po. Hindi pa po. Hindi pa. Kanino mapapatong? Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ayan. Tao na iyong kinakanan. Hindi yung taong nasa kanan. Iba yung kinakanan, you are using as your right hand, kesa yun sa nasa kanan, on your right hand. Magkaiba yun. Naintindihan mo ibig sabihin? Opo. O ngayon, paano si Kristo yan? Si Kristo raw nasa langit, nasa kanan ng Ama. Sabi na iglesia ng Kristo, babasahin yung Kolosas, di ba? 3:1 hanggang 2. O ngayon, babasahin yun. Ang tanong ko, nung ba si Kristo nasa langit, hindi pa napapatungan ng kamay? Napatungan na po? Napatungan na. Bago pumanik sa langit, napatungan na ng kamay paano mangyayaring siya yun yung nandun, sinutukoy na mapapatungan pa lang, hindi pa napapatungan. Alam mo kung sino yun? Si David yun. Si David. Hindi si Kristo. Pakinggan basahin natin. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko. Sabi ni David, ano?
nilagay ko lagi ang Panginoon sa harap ko. Tuloy. Sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Sino mo relasyon ni David at ng Diyos, ha? Tumayo ka. Who is? Ha? Halimbawa lang ang bibigay ko sa'yo. Sabi ni David, inilagay kong palagi ang Panginoon sa harap ko. Ha? Sapagkat kung siya'y nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kaya sila magkaharap, pero nasa bandang kanan ang Panginoon. Yun naman ang Panginoon. Halimbawa, kung si David, nasaan ako? Nasa kanan ako. Ano? Hindi, nasa kanan ko siya, nasa kanan niya ako. Di ba, no? O ngayon, anong gagawin ng Diyos? Bakit sinabi ni David sa kanyang panalangin, mapatong nawa ang mga kamay mo sa tao na iyong kinakanan? Ang anak ng tao na pinalakas mo sa iyong sarili. Ba't sinabi ni David yun? Pakinggan mo, basahin natin. Aking nasumpungan si David na aking lingkod. Aking pinahiran siya ng aking banal na langis na siyang itatatag ng aking kamay. Palakasin naman siya ng aking bisig. Kita mo, ang pinalakas ng Diyos, si David. At si Kristo, alam mo kapatid, hindi nangangailangan palakasin ng Diyos. Ba't mo lang palalakasin si Kristo? Kilala mo ba si Kristo? 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego. Sino? Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Kita mo? He's the power of God. Yung ba naman power pala? Siya nga ang power, papalakasin mo. Ang pinapalakas yung mahina at yun si David. Kaya papatungan ng kamay para palakasin si David. Hindi kailangan palakasin si Kristo. Sige po, yun lang po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Magandang gabi po sa inyo, Brad Eli. Ang katanungan ko po kasi, may isang grupo po ng pananampalataya. Ang sabi po nila, ang mundo raw ho ay balakyot. Kaya meron ho silang pinanghahawakan sa Biblia na si Jesus po ay hindi nakikisama sa mga kamunduhan. Kung kaya raw po, yung isang grupo na to ay hindi bumoboto. Kasi yung pamamahala naman daw hindi nagiging maganda. Ano po masabi niya ran? Ang tinutukoy mo, mga saksi ni Jehovah? Aba. Na ang mundo balakyot? Yung pagboto po kasi, yung mga nahahalal naman daw po wala naman din hong nangyayari. Kasi ang itinuturo ho nila yung theocratic form of government. Ganito yun. Imposible ang stand ng mga saksi ni Jehovah. Kasi, yung theocratic form of government can only be done in a country wherein all the people are of one religion. Yun. Pero in a democracy like us, kagaya ng kinabuhayan ng mga unang Kristiyano, hindi teokratiko ang relihiyon, ang gobyerno sa panahon ni Kristo. Actually, they are under the government of Rome. Sakop ng Roman Empire noon ang Israel. Pero wala tayong mababasa sa Biblia na pinagbawalan ni Kristo ang kanyang mga alagad na makihalubilo sa affairs ng publiko. Yung mga public, sabihin na natin mga civil and public obligations. Kasi isang civil right and obligation ng isang taong namumuhay sa isang democratic form of government, yung pagboto. Hindi naman masama yun Utos nga ni Kristo, pasakop tayo sa mga palatuntunan ng tao Sa 2:13 ng unang Pedro. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Utos yun pasakop sa palatuntunan ng tao. Utos ng konstitusyon, bumoto ang mga Pilipino. Di bumoto tayo. Bumoboto nga ho sila kaso sinusulat ho nila neutral. Ano neutral? Yung wala ho silang wala ho silang hindi sila sangayon kasi doon sa mga plataforma hindi raw kasi nasusunod. Kung hindi sila sangayon, problema na nila yun, Pero ako,
Sinusunod ko yung nasa Biblia. Namimilo ako kung sino ba ang mabuti, kung sino ang lesser evil. Ano? Di mamimili ka yung, kung wala ka makita talagang mabait, di yung lesser evil naman man lang sana. Kagaya nung sinasabi sa 34:3 ng aklat ni Job. Ating piliin sa ganang atin ang matuwid. Ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. Di mamili ka kung alin ang mabuti. Utos naman ng Diyos yung mamili ka eh. Kung wala ka mapili, sorry na lang. Pero baka may mapipili ka. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ako kasi ako yung napasama rito dahil sa kaibigan ko. Ngayon, yung ako kaya ko na rito, namin ko talaga ako'y born again na ako yung mismong nabinyagan na kung tustusin. Ang inaano ko lang kasi kaya ako nagawi rito, para bang nagdadalong isip na ako sa bandang huli. Dahil sa tagal ko na rin umaaten sa born again, parang mayroong yung mismong kakaiba na parang hindi na maganda. Dahil nung itong di ba sa tithes, di ba sa pagbibigay ng doon na medyo hindi na maganda yung mismong ko, dahil pag nakapagbigay ka na kasi, meron bang yung mismong kumbaga sa parang padudukutin ka pa uli? Kumbaga sa magbigay ka uli para yung mismong Panginoong Diyos magagalak sa'yo ng todo. Para parang sa akin naman, ako mahirap lang. Sabi ko kung ito pamasay ko, maski rin pamasay, ibigay. Sabi ko paano makakauwi? Paano subukan daw ang Diyos? Para kung paano may ipapakita ng Panginoong Diyos, siya raw ang gagawin ng parang kung paano ka makakauwi. Sabi ko naman, isa isip-isip ko, hindi na. Isisip ko na yung mismo. Hindi ko naman sinusubukan ng Diyos dahil siyempre, alam kong siya may gawa sa akin. Hindi naman sa ganun pamamaraan na alimbawa na kung baka saan itutulog ka na sa komuna diretso ka pa. Kaya nga ko ngayon, tinatanong ko ngayon, yung mismo ang tanong ko, yung sa nagkalat ng mga pastor, ang inaano ko lang kung nararapat ba silang tawagin na pastor kung sila lingkod ng Diyos. Nararapat tawagin pastor? Dahil ang ko kasi, ang alam kong pastor ay isa lang. Yung mismong si Jesucristo lang. Pero nga kasi, puro pastor ang pagka sila na nabautismuhan na o sila na. Bagay, dalawang klase, pastor dalawang klase. Isang pastor na ganito, babasahin natin. Sa Ezekiel 34:2. Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili, hindi ba dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? May mga pastor, kagaya ng mga masasamang pastor sa Israel nung araw, pinakakain nila yung kanilang sarili. Hindi ba dapat yung pastor ang magpakain sa mga tupa? Kaya pag ang pastor matakaw, hindi pastor din yun. Pastor. Kaya lang pastor na yun. Ang tawag ni San Judas doon ganito. Sa 12. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan, kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, na nagpapasabsab sa kanilang sarili. Yun. Tawag sa Biblia, mga pastor na walang takot. Yun po, brother. Pero, kung ako ikaw, hindi ko tatawagin pastor yung mga yun. Mas maganda tawagin yung pastro. Sige po. Acts 8:37 ho. Acts 8:37. 8:37. Bakit po ba sa mga ibang Biblia, kagaya ho ng Tagalog, may nawawalang versikulo na nandito sa English? Marami. Bakit? Hindi lang yun, Yung 123 of the book of Proverbs, nakasulat doon, sa Tagalog, magsibalik kayo sa aking saway, at narito ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo. Period.
Pero in English, it's not like that. Ang nakasulat sa English, turn ye at my reproof. And behold, I will pour out my spirit unto you, and I will make known my words unto you. Yung isang sentence na wala sa Tagalog. Ano? Ngayon, dahil baron mali na ang Biblia. Yung translator, kasi, yung dating mga nagtatranslate, ano sila, yung dependent sila sa kanilang technology sa kanilang panahon. Ngayon, tayo may computer, hindi pwedeng makalimutan. Masasabi natin, nakalimutan yung last sentence na i-translate. Yung Romans chapter 8 verse 1. Ang sabi doon, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Period. Sa English, hindi ganon. Therefore, there is no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not in the flesh, but in the Spirit. Biro mo na wala yun? Who walk not in the flesh, but in the Spirit. Malaking sentence yun na wala. Pero maiintindihan mo na hindi naman sinasadya yun ng translators kung minsan. Because of negligence, simple topographical error, nagkakamali. May mga maling spelling. Doon sa isang Biblia, Perez. Sa isang Biblia, Pares. P-H-A-R-E-Z. Yung understandable na yun na hindi intentional. Ang tao naman, ganito kasi. Ang nag-translate tao, tama? Walang taong hindi nagkakamali. Kaya pag nagkamali sila, lalo akong naniniwala sa Biblia. Sige. Salamat kayo. At tanong ko lang po kasi matagal na po akong nakikinig sa inyo. Kasi yung pag napapakinggan ko kayo sa TV, ini-invite nyo po yung mga pastor tsaka yung mga miyembro nila na sumanib sa inyo. Ngayon po, ang tanong ko po, may kaligtasan pa po ba yung pastor noong mga relihiyon? Dahil po sinangkalan po, parang ginamit nila, sinangkalan nila yung relihiyon nila para magpayaman. Tapos ini-invite nyo sila. Kung ma-invite nyo po sila, di may kaligtasan po sila. Di para po unfair naman doon sa mga, kunyari po ako, gusto kong magpayaman, di magpapastor na lang ho ako. Tapos, kung gusto kong maligtas, di mayaman na ho ako. Tsaka ako aanib sa inyo. Hindi aanib. Hindi aanib. Kahit anong invitation na gawin mo, hindi aanib yun. Alam mo kung bakit, kapatid? Bakit po? Sa is-jes ng Timoteo. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ayun. Sabi ng Biblia, yung pag-ibig the love of money is a root of all evil. Na dahil doon, yung iba nasinsay. Kaya hindi na sila matutuwid Yun ang nagsinsay sa kanila, yung pag-ibig sa pera. Kahit araw-araw mo kanya, hindi sasali yun. Maraming pera rin sa kanila Sasali ba sa akin yun? Walang pera rito. Kaya po yung invitation nyo. Konti lang, kung may pera man kami, konti lang. Pambayad lang sa... Para po yung invitation nyo, para lang doon sa mga miyembro nila. Hindi sa miyembro, kahit sa pastor. Ang totoo, may mga umaanib na pastor dito. Meron tayong mga pastor ng JIL nandito. Yung destino natin ngayon sa Hong Kong, dati sa JIL yon. Yung kapatid na Marcos Mataro, dating manggagawa ng Iglesia ni Cristo yon. Yung si kapatid na yung taga Quezon, born again yon, umaanib din. Hindi naman kasi lahat ng pastor na mali ang sinasabi, puro pera gusto. Meron dyan, si Dr. Navarro, dating pastor ng born again, isang heart specialist. Nung makapakinig na umanib dito sa amin, iniwan niya yung, kasi hindi naman siya umanib doon para magkapera. Umanib siya doon, akala niya tama yon. Nung marinig niya ito, umalis siya ron. Ganun lang. Hindi lahat naman puro pera iniintindi. Salamat po. Pero yung talagang pera gusto, hindi aanib dito yun. Wala kasi kaming pera. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.